Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginoong Pangulo, mga kapwa ko senador, Senator Risa Ontiveros, Senator JB Ejercito, JB, siyempre ang ating idol Joel Villanueva, Senator Win Gatchalian at sa ating mahal na Pangulo, Senator Vicente Soto III. Tumatayo po ako ngayon sa bisa ng personal at kolektibong pribilehiyo at bilang isang Pilipino na naniniwalang ang pag-aaral ng kasaysayan ay mahalaga sa paghubog ng isang tunay na makabayang mamamayan. Ika nga po ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal sa kanyang sanaysay na Pilipinas dentro de 100 años para saber el destino de un pueblo es necesario abrir el libro de su pasado. Upang malaman ang kapalaran ng isang bayan, kinakailangang buksan ang aklat ng kanyang nakaraan. Gaya ni Rizal, naniniwala ako na ang pagmamahal sa bayan ay nahuhubog ng malalim na kamalayan at pag-unawa sa mga kwento ng ating nakaraan. Mula pa noong simula ng aking panunungkulan bilang isang senador, ako po ay matibay na tagapagtaguyod ng pagpapabuti ng sektor ng edukasyon. Dahil dito, sinikap kong manatiling mulat at masusing subaybayan ang mga galaw, pagbabago at iba't ibang direksyong tinatahak ng nasabing sektor. Kamakailan ay napag-alaman ko, Ginoong mahal na Pangulo, mga kasama, na ang Commission on Higher Education o ang CHED sa pamamagitan ng isang draft CHED Memorandum Order ay nakatakdang i-reframe ang General Education Curriculum ng Higher Education alinsunod sa kanilang mandato sa ilalim ng Republic Act No. 7722 o ang Higher Education Act of 1994. Ang partikular na nakakuha ng aking pansin ay ang nakabinbing panukala na maglaan ng isang 3 unit na kurso sa Philippine Studies na kinabibilangan ng buhay at mga akda ni Rizal. Ako po'y nababahala sa maaaring maging epekto ng panukalang ito sapagkat kaisa ako ng maraming historiador sa paninindigan na ang kasaysayan ng Pilipinas ay nararapat bigyan ng higit na pansin at dedikasyon sa kurikulum. Higit pa sa isang simpleng 3 unit na kurso. Dahil dito, ginagamit ko ang aking plataforma sa plenaryo at ang aking kapangyarihan of legislative oversight upang ipaabot sa aking mga kapwa mambabatas, mga ahensya ng gobyerno at sa publiko ang mga alalahanin na sa aking pananaw ay magkakaroon ng hindi maikakailang epekto sa nasyonalismo ng ating mga mag-aaral. Hayaan niyo po akong talakayin ang isyong ito sa 5 bahagi ng aking talumpati. Una, makasaysayang konteksto. Sa pag-aaral ng kasaysayan, natutunan natin na ang mga sinaunang Pilipino ay mayaman, hindi lamang sa salapi, sa ginto, kundi sa sariling kultura. May sistema ng pagsulat ng baybayin, may organisadong pamayanang tinatawag na barangay at may aktibo at malawak na ugnayang kalakalan
at kultural sa iba't ibang bahagi ng Asya. Meron na po tayong trade sa iba't ibang bahagi ng Asya. Hindi po tayo mga mangmang. Sa makatwid, bago tayo sinakop, may sarili na tayong pagkakakilanlan. Ngunit, nagbago po ang direksyon ng ating edukasyon sa pagdating ng mga Amerikano noong 1898. Sa ilalim ng Second Philippine Commission, Act No. 74 o ang Education Act of 1901, ipinakilala ang sistemang pampublikong edukasyon na gumagamit ng Ingles bilang pangunahing medium ng pagtuturo. Ayon sa historiador na si Renato Constantino, ang sistemang ito ay naging anyo ng miseducation, kung saan ang kamalayan ng mga Pilipino ay nahubog ayon sa pananaw at interes ng kolonyal na kapangyarihan. Sa ganitong konteksto, mahalagang balikan ang layunin ng Republic Act No. 1425 o ang Rizal Law. Kinikilala ng batas na ito ang mga akda ni Rizal bilang instrumento ng nasyonalismo sa edukasyon. Nitong 2014, ang pag-aaral ng kasaysayan bilang bahagi ng kurikulum ay nakaranas ng malaking pagbabago sa ilalim ng Department of Education. Ang DepEd Order No. 20, Series of 2014, kung saan hiniwalay ang asignaturang Philippine History sa secondary education. At sa halip, ito ay isinama at hinati sa mas malawak na paksa tulad ng Asian Studies at World History. Sa isang pag-aaral na pinamagatang Disjunctures in Philippine History Education since the K-12 Reform, na iniulat din ng The Philippine Star noong 2024. Ipinabatid ng scholar na si Lee Candelaria na kasalukuyang assistant professor sa Hiroshima University at nagtapos ng cum laude ng BA History sa University of the Philippines, na ang kawalan ng isang nakatuon at hiwalay na asignatura sa Philippine History sa high school ay hindi lamang nagpapahina sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan, kundi nagiging hadlang sa mga guro sa kolehiyo na makapagsulong ng mas malalim at kritikal na talakayan. Ang datos na ito ay pinatutunayan ng resulta ng National Achievement Test para sa grade 6 noong school year 2020-2021, kung saan naitala ang mababang antas na 44%, 44% lamang ang proficiency ng mga mag-aaral sa araling panlipunan, kung saan nakapaloob ang pag-aaral ng ating mayamang kasaysayan. Pinapakita ng mga ito na ang disenyo ng kurikulum sa kasaysayan ay may direktang epekto sa lalim ng pag-unawa ng kabataan sa kanilang pagkakakilanlan o identity bilang Pilipino, at sa kanilang kakayahang suriin ang mga kasalukuyang isyung panlipunan sa konteksto ng ating nakaraan. Pangalawa, pag-aaral ng kasaysayan bilang mahalagang bahagi ng kurikulum. Mangilan-ngilan na pong video na kumakalat sa internet ang nagpapakita ng mga mag-aaral na tila hindi makasagot sa mga simpleng tanong tungkol sa kasaysayan ng ating bansa. Bakit kaya simple lamang
ang mga tanong, pero hirap silang sagutin ito. Dito ko po napagtanto, Ginoong Pangulo, hindi sila ang kulang. Ang kulang dito ay tayo, ang sistema, tayo ang nagkulang. Ang kinakatakutan ko, makalimutan na ng kabataan kung bakit sila Pilipino. Dahil kapag nangyari yun, madali na silang mawalan ng paninindigan. Madali na silang mawalan ng pakialam. Madali na silang sumunod kahit mali. Ito ay pinatunayan na ng Program for International Student Assessment 2018 po, kung saan napag-alaman na ang mga kabataang Pilipino, edad 15, ay kasama sa mga pinaka-vulnerable na maniwala sa fake news. Hindi lamang mga historiador at iskolar, kundi pati mga guro mismo ang nagsusulong ng pagbabalik ng asignatura ng kasaysayan ng Pilipinas sa high school. Sapagkat ang pag-aaral nito ay hindi dapat nakatali o limitado sa isang partikular na pangkat ng edad. Hindi rin makatarungang sabihin may redundancy sa curriculum at inuulit lamang ang pagtuturo mula elementarya hanggang high school. Ang katotohanan, hindi ito basta inuulit, kundi mas pinapalalim. Nung tayo po ay nasa elementarya at sekundarya, ang kasaysayan ay itinuturo sa paraang payak, makabuluhan, at nakatuon sa pagbuo ng ating pagkakakilanlan, pagkamakabayan, at pag-unawa sa mga pangunahing pangyayari, tauhan, at mga bayani sa ating nakaraan. Samantala, pagdating po sa kolehiyo, kung saan mas mature appreciation na ang isang tao, ang pagtuturo ng kasaysayan ay mas malalim at mas kritikal. Dito, kinakailangan suriin ang konteksto, dahilan at epekto ng kaganapan sa nakaraan. Pati na rin ang kaugnayan nito sa mga kasalukuyang isyong panlipunan, pampolitika at pang-ekonomiya. Sa madaling salita, sa basic education, sinasagot ang sino, ano, kailan, at saan ng kasaysayan. Habang sa kolehiyo naman, tinatalakay ang bakit at paano. Pinapakita nito, bagamat pare-pareho nating kinikilala ang kahalagahan ng kasaysayan, nagkakaiba-iba ang paraan ng pagtuturo nito at ang lalim ng pag-unawa ng mga mag-aaral. Kaya't malinaw, mahal na Ginoong Pangulo, na mahalagang manatiling bahagi ng kurikulum sa lahat ng antas ng formal na edukasyon sa ating bansa ang kasaysayan ng Pilipinas. Pangatlo, issue sa draft CHED Memorandum Order. Sa existing curriculum, may nakalaan na kabuuang 6 units para sa pag-aaral ng kasaysayan. Isang 3-unit na Rizal course at isang 3-unit course sa Reading in Philippine History. Ngunit sa draft CHED Memorandum Order, naglalayong i-reframe ang general education curriculum, ang mga stand-alone courses sa filosofiya, etika, panitikan, pagpapahalaga sa sining at kasaysayan ng Pilipinas, mga asignaturang bahagi ng kasulukuyang curriculum ay hindi lumilitaw bilang mga required courses. Pambihira, ibig sabihin, kalimutan na natin itong mga ganitong kasuotan. Ayon pa sa draft, sa ilalim ng Artikulo 5 nito, nakasaad ang kursong Rizal and Philippine Studies.
bilang bahagi ng core subjects, habang ang dating stand-alone na kursong Readings in Philippine History ay hindi na makikita sa listahan. Kahapon po, 5 ng Mayo, dumalo ang aking opisina sa online public consultation ng CHED patungkol sa kanilang draft CMO. Sa isinagawang konsultasyon, ipanaliwanag ng CHED na ang ginagawa ay reframing o muling pag-aayos, hindi pagtanggal ng mga asignaturang general education. Ayon sa kanila, marami sa mga kursong general education sa kolehiyo ay naituro na sa senior high school sa ilalim ng K-12. Kaya nagiging efficient ang pag-uulit. Hindi daw nagiging efficient. Sa nasabing public consultation din, kinumpirma na ang kursong kasaysayan ng Pilipinas ay kasama na raw po sa Rizal Studies. Mula rito, nagiging malinaw na isinusulong ang pagsasanib o konsiderasyon. Kinukonsiderate, para ang gusto nila pagsama-samahin na po, mga mahal kong kababayan, isang asignatura na lamang. Hindi po ito pwede. Hindi po nag-umpisa ang kasaysayan ng Pilipinas sa panahon lang ni Gat Jose Rizal. Si Gat Jose Rizal po ay 19th century. Ang Pilipinas po, kung matatandaan po ninyo, meron na po tayong natagpuan 60,000 years ago. Meron na pong nakita dyan sa Luzon na tayo po ay mga tao na. Kung inyo pong makikita sa screen, ayon po sa draft CHED Memorandum Order, layunin ng kurso na ipinaliwanag o explain ang buhay at akda ni Rizal. Subalit, Ginoong Pangulo, sa lente ng Bloom's Taxonomy na isang sistematikong balangkas na ginagamit upang uriin ang mga layunin sa pagkatuto sa edukasyon, ang pag-explain ay nasa mababang antas ng pangkaisipang pangunawa o cognitive learning, na karaniwang mas angkop sa basic learning outcomes kaysa sa antas ng kolehiyo. Kaya't ipinapahayag ko ang malalim na pag-aalala na ang mga pagbabagong nakapaloob sa draft CMO, partikular sa Section 8, Letter D ng kursong Rizal and Philippine Studies, ay hindi lamang tila hindi angkop sa antas ng pangkaisipang pangunawa o cognitive learning na inaasahan sa kolehiyo, kundi maaari ring lumihis sa tunay na diwa at intensyon ng Republic Act No. 1425 na isinasabatas noong 1956. Napakalungkot pong isipin, mga mahal kong kasama, na ang gusto mangyari ng CHED ay umikot lang tayo kay Jose Rizal sa ating pambansang bayani. Malinaw sa nabanggit na batas na ang layunin nito ay itaguyod ang nasyonalismo sa pamamagitan ng mga akda ni Rizal, partikular ang noli me tangere at el filibusterismo bilang mga instrumento ng pagiging makabayan at hindi bilang kapalit o komprehensibong pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas. Pag ito po'y ninamnam natin, mga mahal kong kasama, para nating itinapon ang ating kasaysayan na napakayaman. Mismong si Jose Rizal, mismong si Gat Jose Rizal, meron siyang libro patungkol sa pre-colonial na Pilipinas. Siya mismo, nirirespeto niya at minamahal niya ang ating kasaysayan bago dumating ang mga kolonyal. Sa halip na manatiling nakatuon sa nasyonalismo at paghubog ng kamalayang makabayan, tila binabago nito ang kurso tungo sa isang de facto history subject at lumilikha pa ng mga pagbabago sa istruktura ng general education.
Sa ganitong anyo, ang paggamit ng terminong RA 1425 compliant ay maaaring magbigay ng maling impresyon sa mismong nilalaman at layunin ng batas. Tila ba unti-unti nating pinapahina ang mensahe ng ating pambansang bayani. Nakakalimutan natin na ang kwento ni Rizal ay hindi lamang pahina ng aklat. Ang kwento niya ay isang paalala. Sa akin pong inisyal na pagtatanong nung panahon natin sa kolehiyo, huwag po nating banggitin ang taon dahil baka naman magkaalaman pa tayo ng edad dito. Sa pagkakaalala ko ay dapat tayong kumuha ng history subject, bukod pa sa Rizal. Noong mas unang panahon pa nga ay may subjects pa na Spanish language. Nung ako'y nagpunta sa Spain, ako'y sinisisi ng aking mga kamag-anak doon. Ano ka ba? Bakit hindi ka natuto ng Espanyol? Ngunit, nitong early 2000, Rizal na lang ang mandatory subject dahil may batas para dito. Ang kasaysayan ay naging optional na lamang at ngayon balak pang paikliin ang Rizal dahil mahaluan ng Philippine Studies. Ang kasaysayan natin ay hindi pwedeng paikliin lang na parang summary o gawing bullet points. Ito ay kwento kung sino tayo. At kapag pinutol ang kwentong iyon, unti-unti ring nawawala ang damdamin natin para dito. Pang-apat, ang panukalang batas sa edukasyon. Ginoong Pangulo, mula pa noong aking panunungkulan sa Kongreso, malinaw na ang aking advokasya ay hindi lamang nakatuon sa pagpapalakas at papapag-unlad ng ating edukasyon system, kung hindi partikular na atensyon sa pagbibigay ng mas malaking diin sa papel ng kasaysayan bilang isang mahalagang asignatura sa paghubog ng mamamayang Pilipino. Nung ika-19 na Kongreso, ako po ay naghain ng 6 na panukalang batas na may kinalaman sa edukasyon at kasaysayan. Kabilang ang Senate Bill number 451 na naglalayong gawing hiwalay na asignatura ang Philippine History sa high school curriculum at Senate Resolution number 1067 na humihimok sa pagpapalakas at integrasyon ng Rizal Program sa basic education sa pakikipagtulungan ng mga kaukulang ahensya ng kultura at kasaysayan. Sa kasulukuyang ika-20 Kongreso, nagpatuloy ang advokasyang kung ito sa pamamagitan ng paghahain ng 10 panukalang batas ukol sa edukasyon at kasaysayan. Kabilang dito ang Senate Bill number 1659 na naglalayong isama sa curriculum ang pag-aaral tungkol sa soberenya ng Pilipinas sa Sabah. Senate Bill number 605 na muling nagsusulong ng Philippine History bilang hiwalay na asignatura sa high school. Senate Bill number 606 na nagbumungkahi ng amyenda sa Republic Act 1425. Senate Bill number 1300, ang Abrahamic Studies and Religious Act na nagtatakda ng integrasyon ng pag-aaral ng mga relihiyong Abramiko sa konteksto ng kasaysayan ng Pilipinas. Senate Bill number 1300 o ang Anti-Pabebe Act of 2025 na naglalayong itaguyod ang holistikong paghubog ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng life skills tulad ng pagtatanim, values formation, at environmental awareness dahil ito ay parte ng kasaysayan. Ika nga ni Gat Jose Rizal sa kanyang sulat sa kapatid niyang si Lucia, hindi lahat magiging doktor, kinakailangan ang mga magsasaka. Ang Senate Bill number 1297 na nagmumungkahi na muling pagsasaayos ng sistema ng batayang edukasyon sa pamamagitan ng pag-alis ng senior high school. Senate Bill number 618 na naglalayong isama ang Bangsamoro history, culture at identity sa pagtuturo ng kasaysayan. Senate Bill number 617 na nagtataguyod ng institutionalization ng ROTC sa mga institusyong pang-edukasyon. Senate Bill number 611 na naglalayong pangalagaan ang malayang pagsasagawa ng reliyon ng mga mag-aaral sa loob ng mga paaralan. At ang kamay-kalan lamang po, ang Senate Bill number 2077
na naglalayong itatag ang karapatan ng mga bawat Pilipino sa malalim at independenteng edukasyon sa kasaysayan sa lahat ng antas, kabilang ang paglikha ng Interagency Council upang tiyakin ang pagpapatupad nito. Ang mga panukalang ito ay patunay ng aking patuloy na paninindigan na ang kasaysayan ay hindi dapat isang tabi, kundi dapat palakasin bilang pundasyon ng ating pambansang kamalayan at pagkakakilanlan. Panglima at panghuli, legislative oversight. Ginoong Pangulo, hindi po ito pag-atake sa CHED, kundi panawagan ng paglilinaw. Batid ko na ang layunin ng komisyon na tugunan ang mga structural at substantive concerns na ilathala sa findings ng Second Congressional Commission on Education, ang EDCOM 2, kung saan mayroong mga nakitang redundancies sa mga subjects sa kasulukuyang curriculum. Ang aking panawagan, Ginoong Pangulo, ay panatilihing bukas ang diskusyon at isaalang-alang ang punto ng ating mga historiador. Huwag sana nating isakripisyo at palabnawin ang ating historical identity, kapalit daw ng efficiency at streamlining. Sa kasulukuyan, ang aking opisina ay aktibong nakikilahok sa mga dialogo at public consultation efforts ng CHED. Inggil po sa panukalang memorandum. Patuloy kami sa pagmamonitor sa mga hakbang sa panukalang ito. Sa abot ng kapangyarihan ng aking opisina, layunin ko na makapagbigay ng rekomendasyon, mungkahi at tukuyin ang mga posibleng areas of legislation. Inihiling ko po ang suporta ng aking mga kapwa mambabatas sa hakbang na ito. At ako'y umaasa na sa tamang panahon ay mabigyan ito ng mas malalim na pansin ng Senado, partikular po ng mga komite ng higher education at basic education. Magalang kung nire-refer ang lahat ng katanungan ukol sa usaping ito sa mga tagapangulo ng mga nasabing komite, upang ang ating mga eksperto ang makasagot sa mga ito matapos ang nararapat na pag-aaral at pagtalakay sa tamang forum. Muli, Ginoong Pangulo, nais kong bigyan diin na ang kasaysayan ay mahalaga sa ating pagkakakilanlan. At tungkulin ng Estado na tiyakin kung sino tayo. Dahil hanggat hindi nalalaman ng taong bayan ang kanilang pinagmulan, hindi natin maisasabuhay ng maayos at maisasalin ng kasaysayan sa mga susunod na henerasyon. Tandaan po natin na ang kaganapan ngayon, itong oras na ito mismo, darating ang araw, ito'y magiging bahagi ng kasaysayan. Mga kapwa ko senador, kung ang kongresong ito na ating kinabibilangan ngayon ay huhusgahan sa kinabukasan, maging karangalan nawa natin na tayo ay bansagan bilang kongresong tagapagtanggol ng kasaysayan. Dahil ika nga ni Gat Andres Bonifacio, matakot kayo sa kasaysayan na siyang hindi mapagkakailaan ng inyong mga kagagawan. Maraming salamat po.